So, ayun guys, paano natin i-connect yung SJF Pro application dito sa ating drone. So, ito yung ituturo ko sa inyo guys. Dapat meron na tayo ng SJF Pro na application. So, sa Play Store siya, dinadownload. So, bali ganito yung hitsura niya. So, since meron na akong na-download, so start na tayo. Ang ating gagawin is buhayin natin yung ating drone. Long press lang natin. Then, kapag nag-beep na siya, bitawan na natin siya. 2 seconds is yung remote natin. Long press din siya. Then release. Natin is yung ating application na. So, open natin yung application natin. So, bali guys, ganyan yung itsura niya. So, ang connection niya is Wi-Fi. So, punta tayo sa Wi-Fi natin. On natin, then punta tayo dun sa settings ng Wi-Fi. So, ito siya, SJ Pro. So, detect na siya ng ating Wi-Fi. So, click natin siya para mag-connect. So, connecting. So, kapag may check na, okay na siya. Connect na siya. So, back natin. Ito na yung magiging setup niya. Click natin yung controls. So, ito yung controls dito sa parting kanan. So, kapag click natin yan, so, yan yung lalabas. Allow SJ Pro to access the device location. So, click lang natin to. So, back ulit natin. So, hingi siya nung location natin. So, automatic siya pupunta siya dun sa settings ng location. So, kailangan din natin siyang iyon. So, on lang natin, then back. So, click natin ulit yung controls kung makukontrol na natin. So, hindi pa rin siya. Click natin ulit yung precise. Then, back. So, hihingi naman siya ng Bluetooth. Sa Bluetooth settings naman siya, automatic na pupunta. I-on din natin siya. So, need natin siyang i-on. Back ulit natin. So, try na natin i-click yung control kung makukontrol na natin. So, hindi pa rin. So, click natin ulit ito. Precise. Then, back. So, ayan. May lumabas na Allow SJ Pro to access this device. So, while using the apps, only these apps don't allow. So, i-click itong while using the app. So, na-click ko na. Bumalik siya dun sa menu natin. Click natin lang yung application. So, try na natin click yung control kung makukontrol na natin. So, ayan. May lumabas na naman. Allow SJ Pro to record audio while using the app. Only this time, don't allow. So, i-click itong una. While using the app. So, may lumabas na naman. Allow SJ Pro to find, connect to, and determine the relative position of nearby device. Allow natin, allow. Allow lang tayo. Allow SJ Pro to access photos and media in your device. Allow lang tayo, allow. So, ayan. So, please update light area maps and local laws and regulation. So, di na muna natin siya i-update. Pwede natin i-cancel siya. So, ayan. So, ganyan na yung lalabas. Okay na siya. Nakakonect na siya dun sa ating drone. Application to drone. So, cellphone to drone. Then, remote. So, konektado na siya lahat. So, since na nandito sa loob ng bahay natin, so, wala siyang GPS signal. So, hindi natin siya pwedeng control ng remote natin. Kasi wala nga siyang GPS signal. So, bali, papakita ko lang sa inyo kung paano i-set up itong application na SJ Pro. So, tingnan natin itong mga features dito sa ating application. So, itong nasa taas, explain ko lang guys kung ano to. Ito yung 1K takeoff. So, pag click nyo siya, tinap nyo siya dyan, yung drone natin is tataas. Takeoff lang. Hindi naman siya lalayo, naka-takeoff lang siya. So, bali, dito sa ating remote, meron din. Tataas nyo lang tong joystick. Isang taas lang siya. Parehas siya nung 1K takeoff na nandito sa application. So, itong nasa gitna, parting kaliwa, is yung return to home. So, bali meron din dito sa remote. Return to home din siya. So, ito yung, ano niya, clone dito sa application. So, itong pangatlo, yung kababaan,
dito na nakalagay yung mga features na nandito sa application na to. So, try natin i-click. Papakita ko lang sa inyo. So, ito yung GPS follow. Ito yung na-try ko na doon sa unang flight test natin. Marami pa diyang features. Yung image follow, route rules, ano pa yung isa? GAS follow. So, basta marami pa siya, guys. So, sa next tutorial ko is try nating pag-aralan yung mga features na yan. Back muna natin sa ngayon. So, dito sa parting kanan, try muna natin itong pinakamaba. Itong pinakamaba is ito yung mic niya. Kung magre-record tayo ng sounds dito sa paligid ng area ng ating pinagpapaliparan, so, i-click na natin yan. So, itong pangalawa is yung play. Try natin i-play. Hindi ko pa ito alam. Click natin. So, ito yung mga record na nagawa natin sa mga unang flight test natin. Record at saka ito, mga photos or video. So, dito naman sa parting tabi, dito sa may kanan, yung SD card. So, try natin itong videos muna. Wala tayong laman doon sa photos sa videos. Click natin videos. Ito, may videos na isa. Ito yung ating mga nakaraang flight test. Nakasave siya doon sa cellphone. So, ito naman sa SD card. Click natin. So, yan. Ito yung mga record sa SD card. So, bali sabay siyang nagre-record, guys. Kapag click natin yung record video, sabay siya. Record sa cellphone din sa SD card. Ito yung kopya nun, SD card. So, photos, wala. Videos lang meron siya. So, back na natin. So, ano itong nasa pinakang tabi? Click natin kung ano ito. So, wala. Wala lumabas. Back natin yan. So, back na tayo, guys. So, cancel natin yung update na yan. So, anytime na pwede tayong mag-update ng ating application basta meron tayong data. So, click natin tong tatlong dot na to sa taas. So, ito yung photo, video, time-lapse sa panorama. So, ito naman photo. Pag click siya, magkukuha siya ng photo sa atin. Video, magre-record siya ng video. So, time-lapse, di ko yan alam. Parang ito yung panorama, ito yung parang filter ito habang nag-video tayo. So, back na natin. So, ito yung last, ito yung importante, guys, itong 3 dot na to na nasa taas. Dapat bago tayo magpalipad, ma-set up natin yan ng maganda. So, try natin i-click yan, 3 dot na yan. Click natin, guys. Yan. So, pag click nyo yan, ang lalabas dyan is beginners. So, naka-beginners lang siya. Ang flight distance niya is yung 30 meters lang. So, malapit lang siya. Kasi beginners lang siya eh. So, yung flight altitude niya is 30 lang din. So, ito yung taas nung drone natin. Flight altitude niya. Pinakang taas. Kung gaano siya kataas. 30 meters lang. So, itong return altitude is 20. So, 20 meters siya kapag i-return to home natin. Kung kapag babalik na yung drone sa atin, 20 meters lang yung taas niya. So, ito guys, dapat i-set up natin to ng maganda. So, ilalagay natin siya sa tamang setup. Click natin tong nasa parting kanan na to. So, click natin yan. So, yan. Quit the beginner mode. So, click natin yung yes. So, yan. Ito na yung lalabas. So, flight distance niya is 1,500. So, yan yung maximum niya. So, ibig sabihin ng 1,500 meters, 1 kilometro at kalahati. So, yan na yung pinakang layo niya. So, sa flight altitude naman, yung taas niya, yung taas ng drone natin is 120 meters. So, yun na yan ang maximum niya. So, sa return home, kapag magre-return home tayo is 100 meters. So, kapag babalik yung drone natin sa ating flight area, sa ating take-off area, tataas siya ng 100 meters bago bumaba dun sa ating take-off area. So, kapag na-set up na siya, click natin yung save dun sa baba. So, click natin yung save. Save. So, nawala yung connection. Namatay yata. So, dapat buhay yung ating bayan ulit natin. Ayan, okay na. Click natin save. So, ayan. Set successful. So, ibig sabihin, okay na siya. So, kapag nag-open ulit tayo ng application natin,
Sa next flight natin, ganyan na siya. So, nakaset up na siya sa ganitong setup. So, subak na natin. So, yan guys. Ganun lang ang pag-set up ng ating application dito sa ating drone, cellphone at saka sa remote control.